Okay mga lods, wow. Bago natin 'to panoorin, bibigyan ko muna kayo ng context for the sake of fairness. Kasi I'd like to believe na pag nakuha niyo yung buong context, magigets nyo yung galawan ni Meme Vice. Pero sa akin, medyo hirap na akong paniwalaan nung narinig ko tong mga bagay na to. Pero let's just be fair for the sake of fairness sake, and let's get the full context of this ito pong usapan natin for today. Now, sino po ba yung mga involved dito? Ang involved po dito ay si Johaira, na kasama po siya sa grupo na pangalan ay Baby Dolls. Now, para po sa mga hindi nakakaalam sa Baby Dolls, sila po yung kumanta nito. Tayo, igiling-giling po kasi baka po makopyright tayo. Now, nagkaroon po ng skit ang Baby Dolls nung nag-guest sila sa Showtime, okay? So ano po ba yung skit na yon? Ito po yan. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Ito. Hoy, Tsaka! Sino ka ba? Wow! Makatsaka agad! Okay, so tinawag na tsaka ni Johaira si Vice Ganda. Pero let's put this into context. Ma'am, tuloy lang natin ng konting. Wow! Makatsaka agad! Yan. Wow! Makatsaka agad! First nating nagka-eksena, chinaka mo ako agad. Pause. Now, let's talk about yung eto kasi matagal na kasi akong nanonood ng mga comedy shows, comedy skits, comedy movies, yung mga Dolphy and Panchito, Babalu, yung mga ganito, Vic Soto. Napapansin ko kasi meron doon alpha male or lead role. Dito kasi more alpha male yung pinakita ni Vice Ganda. Pero punta muna tayo doon sa paradigm na yon. Okay, so pansin nyo ba, halimbawa si Dolphy tsaka si Babalu. 'Di ba si Dolphy hindi siya binabatukan ni Babalu. Pero si Dolphy pwede niyang batukan si Babalu. Kahit hindi naman malakas. Yung idea lang ba na yung image niya is na preserve, 'di ba? Sa wrestling ang tawag doon protected finisher. Yung pagka ginawa sa hindi mo pwedeng protected character ka, or yung pinapakita mo yung pagka leading mo kasi hindi ka binabatukan nung mga mga co-stars mo. So isa pang example, si Bossing Vic at saka si Jose at saka si Wally, di ba? Pag nakita nyo yung interaction nila, si Bossing Vic, pwede nilang okrayin yung dalawa, pero not the other way around. Kita niyo yung dynamics nung ganon. Pag lead role ka, merong reverence sa'yo. Gets? Ganito rin dito. Tingin ko ganito yung nangyari. Si Vice Ganda, yung bossing, si Vice Ganda, yung Dolphy. Therefore, dapat may reverence ka sa kanya automatic. It's sorry for the wording kasi alam kong pag sinabi ko to marami sa inyong magagalit It's political in nature. 'Di ba? May hierarchy May hierarchy ng dapat ito yung actuations mo, ito yung galawan mo kapag si Meme Vice yung ka-eksena mo. Ganun talaga. Okay? Pansin nyo, miski si Ann Curtis, hindi siya si Ann Curtis na yun hindi siya masyadong ino-okray. Yung ibang guest, hindi rin. Di ba? Kaya nung naalala nyo nung ino-okray siya ni Tado nung araw, galit na galit siya. Ganon din dito yung nangyari. Gets nyo? So, ang reaction ni Vice Ganda doon is sobrang severe in my opinion. So, start tayo rito. Dito kasi ine-explain ni Johaira na yun yung nakasulat Yun yung kailangan kong sabihin. Mo ako agad? Yabang nyo po. Ayun, tinuturo niya yun. Kasi di ba ako kasi nakapanood na ako ng live nito nung araw May teleprompter kasi sila dyan. So, i-feed sila ng line para hindi sila mawala dun sa show. Kasi nga, kailangan may semblance of, kumbaga structure, yung mga ganyan. Si Vice Ganda kasi, of course, hindi niya may nagbabasa pa rin siya dyan, pero pwede siyang umadlib. Siya kasi yung alpha male dito. Siya yung lead role, di ba? So dito,
pinapakita ni linulugar ni Vice Ganda si Johaira dito in my opinion, okay? So, eto ba yung matindi? So, given all that context, kasi binubuo ko muna sa inyo tong paradigm na to para at least meron kayong sa utak nyo na justification kung bakit niya ginanon si Johaira. Pero in my opinion, miski alam ko yun, wala pa rin eh. Talagang below the belt siya eh. Well, kayo na lang ang bahalang mag-decide. Okay. Teka, lagay natin to sa pangmagandahang yan. Ay, hindi. Yan. O, dalawa pa kami. Asan na ito. Ito, dito, game. Eto na, iinumin ako ng tubig. Yun siya, ano ginagawa mo? Mga muchacha! Ano ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman naman pangyayari dito. Ang sabi Ano ko, nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat nga. Nagulat. So, narinig niyo yung, yung sinabi ni Vice Ganda, bakit nagputik ka? Of course. Sobrang below the belt yun kasi dark skin kasi si Johaira. Of course, wala naman siyang control over her complexion, 'di ba? Kasi nga she was born that way. Pero below the belt yung tira ni Vice Ganda. It's one thing kasi siguro kung dito lang 'yan. Kung natapos na dito yan, okay na eh. Kumbaga, napahiya mo na yung tao eh. Pero para bugaan mo ng tubig, tapos laitin mo yung kulay, that's bad, di ba? Ngayon, Nico, di ba, kakamping ka naman, bakit mo binabash si Vice Ganda? Dito kasi sa channel natin, pag mali, talagang pagbibigyan natin. I-debunk natin, pag mali. Pag tama, pupuriin. Ganun lang naman, sasabihin na tama, ganyan. To be fair. Ito kasi, ang I don't really want to say this pero kasi 'di ba yung grupo ni Vice Ganda, they're fighting for equality. Pero bakit naman ibig sabihin dapat ganun din yung reverence nyo dun sa ibang grupo na minority din, 'di ba? Kasi ang mga dark skin individual, they are part of the minority dito sa ating bansa and even in the United States, 'di ba? May pagka racist yung ni Vice Ganda na gano'n, di ba? It's below the belt, sobrang below the belt. Bakit nagpuputik ka? Ano ibig sabihin nun? Bakit mo pinapertain yun? Di ba pa sa kulay? Kasi pag ang kulay ng mud is dark, di ba? So are you pertaining to the skin color of the person? Di ba? Now, sobrang below the belt nun, man. Like, ibang klase yung pagka below the belt nun. Kung ginawa niya sa Amerika yan, tapos na yung karir niya. Pero, well, nasa Pilipinas tayo na okay lang sa inyo na loko-lokohin yung mga taong kagaya ni Johaira. Ako, I stand with Johaira talaga rito. I think, sobra yung ginawa nila sa kanya. Diyos ko, Lord. Kaso, now, itong si Vice Ganda, what he did is he offered an apology, half-ass apology yung tawag ko rito. Nang magbigay ng isang mensahe, nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend. Tingnan niyo yung mga comments bago natin ituloy yan. Ang nakasulat dito, mga tao sa generation ngayon sobrang sensitive or that's not the point. The point is you are part of the community who is trying to fight for equality. Pero the moment na merong inequity versus sa isang lesser mo, kasi ganun yung paradigm sa comedy, kaya nga binigay ko sa inyo yung idea, di ba? Naging unfair ka sa kanya. Kung lumalabang ka pala sa equality, bakit mo naman ilulubog sa putik yung isang tao na hindi naman niya kasalanan na ganun yung kulay ng balat niya, di ba? Siraulo din no? I mean, pagdating sa pagdating sa pagiging, well, yung political beliefs, doon na lang kami nagkakaparehas pero sa iba talaga, it's unfair. It's so hypocritical for this person to fight for equality doon sa grupo niya or he becomes the voice of the people na doon sa kanyang grupo. And then when he was presented
presented something na pwede niyang ipakita yung yung equality sa co-actors niya, hindi niya ginawa. It's so unfair and it's so hard to watch, quite literally. Anyway, I wanna analyze the apology and show you kung this is more of a damage control, na kung nag-iisip kang tao, it really doesn't mean anything. Let's go. Sa ilan sa aming mga jokes o biruan dito sa Showtime, pati na rin sa mga ginagawa namin sa... Pag ikaw yung nung ginoke ka ni Tado, di ba galit na galit ka? Halos mas worse pa nga yung ginawa mo kay Johaira kaysa kay Tado. Yung dinuraan mo pa yun. Diyos ko naman, oh. Dinuraan niya quite literally, tapos sinabi niyang bakit kulay putik yan, di ba? There's ang daming level nun. Binastos mo na, may racist joke ka pa na binuga, quite literally, di ba? It's so unfair to the person. Ako naman, okay lang kung talagang kung deserve kasi, or at least yun yung konteksto ng comedy. Kaso may nangyari pang iba eh. 'Di ba? Ang nangyaring iba ay eto, 'di ba? So tas ngayon nag-a-apology siya in behalf of Showtime. Why are you apologizing in behalf of Showtime? If ikaw yung gumawa, duduruan mo, sure. Kunyari, bubugaan mo ng tubig. That's the punchline. Pero do you really have to say that? Kasi I don't think the writers would say that eh. Tandaan nyo, as I've said, si Vice Ganda, meron siyang kakayahan mag-freestyle, mag-adlib. Unlike yung mga co-host niya na medyo wala, siya meron. Sure yan. Siya yung lead eh. Siya yung alpha male eh, di ba? Come on. Anyway. May Merimar na they found the jokes offensive or insensitive. Gusto lang namin ipaalam po sa inyo na the last thing we want is to displease you. Pero sinabi mo yun eh. I don't believe na talagang yun yung nakasulat dun sa script. 'Di ba? I don't believe that. Kasi alam niyo mga writers ng Showtime, eto lang pag nanonood kasi kayo ngayon kunyari nanood kayo ng PBB, napaka gender sensitive nila eh. Lalo naman sa racial sensitivity. I don't think, having analyzed all of this through the span of many years, alam niyo naman matagal nang nag-i-exist tong channel natin eh. They will never say that. Only you will say that. So ano yung pinopoint ko rito? Why I feel like kulang yung sinasabi ni Vice Ganda. What I'm trying to point out here is that he needs to apologize to Johaira personally. Not as Showtime. Hindi. I don't think the writers would say that. And even if the writer said that, hindi ba parang ironic yon sa pinaglalaban mong equality kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ka nagiging pata sa mga kapwa mo? You have the power, Vice. You have the platform to change so many things in this country. Pero the moment you were given the chance to be equal to make these girls na nagsisimula pa lang sa karir nila to feel equal, to feel they belong, ang ginawa mo ayan, dinuraan mo sa mukha. Now you're apologizing. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.